Ngayong mainit ang usapin tungkol sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. May mga puna sa SALN mismo ni Pangulong Aquino na kanyang isinumite. Pero ayon sa Malacanang, may paliwanag ang lahat ng ito. May report si Mark Salazar. Utos ng saligang batas ang pagkakaroon ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para sa mga taga-gobyerno bilang mekanismo ng pagbabantay na wala sa kanila ang magpapayaman sa pwesto at kung meron man ay pwedeng mabuko sa pagsilip sa SALN. Ang Civil Service Commission ang itinalaga ng batas na magpatupad ng tagubiling ito ng ating konstitusyon. Ang rational transparency and accountability, kalinawan at pananagutan, hindi ba? So, yun ang hinihingi ng batas. Pero sabi ng ekonomista at UP professor na si Winnie Monsod, ang SALN ay hindi siniseryoso ng mga nagdideklara nito at ng publikong dapat ay humihimay nito. That's the point. Kasi hindi ginagamit. Ang SALNs have never been used to get somebody except for Estrada. Kasi ang charge illegally gotten wealth. Eh ngayon, siseryosohin na nila dahil nakita naman natin na sa kasalukuyan paglilitis ng punong maestrado sa issue na ito ay talagang nakagitna ang usapin SALN. At malamang daw sa hindi, ayon kay Monsod, hindi lang si Chief Justice Renato Corona ang may sabit sa SALN. Kung ang batayan na ginagamit para kay Corona ay gagamitin ngayon just as an intellectual exercise or an exercise in fairness, ang tatunginan, will all of them pass? Or will all of them be in the same boat as Corona? Naku, maganda sanang investigation yun. Isang pinuna ni Monsod ay ang SALN ni Pangulong Noynoy Aquino mula 2004 hanggang 2010. Sa 7 SALN, 3 raw ang kulang-kulang ang entry sa ilalim ng real properties o pag-aaring lupa o bahay. SALN noong 2004, 2005 at 2006 nung siya'y congressman pa ng Tarlac. Walang fill up, walang fill up, walang fill up, walang fill up. You know what I mean? Okay. Is this common? I will bet that it is common. And why is it common? Why is it common na hindi niyo finifill up? Kasi ni minsan hindi sila tinatanong o sinisita. And dapat sisitahin sila Sagot ng palasyo, walang mali sa SALN ng Pangulo. Well, wala akong under declaration. Duda rin si Monsod sa presyong nakasaad sa 2010 SALN ni Aquino para sa bahay na ito sa Times. Gayong 20,000 pesos per square meter ang presyuhan ng lupa rito ayon sa valuation ng BIR nung 5 taon pa ang nakalilipas. Hindi rin dineklara ni Aquino ang property sa Times noong 2004, 2005 at 2006. Ang punto lamang daw ni Monsod, magpaliwanag si Pinoy sa aniyay nakalilito niyang SALN. Diyos ko, ang fair market value ng bahay ng Times Street is 2.4 million. Sobra naman yon. Sobrang baba. Because the explanation might be very simple. I'm sorry, I was careless. Or I'm sorry, it did not occur to me because there were 2 different people who were, 2 different accountants who were doing it. And, and I'm sorry because I did not know this was going to be under scrutiny. May paliwanag ang palasyo rito. The entry on Times Street, kung mapapansin nyo, noong 1984, meron na pong declaration nun. But it was not in reference to the entire Times Street property. Yung nakadeclare po sa kanyang SALN noon that says it was acquired in 1984 was because he had a share in the property owing to the passing of his father. So yung nakareflect po dun sa kanyang unang SALN is that portion, yung minana po niyang share sa kanyang ama. Noong 2010, the estate of the former President Corazon Aquino had already been settled. Sabi ng Civil Service Commission, kahit sino, hindi lang si Aquino, ay dapat magpaliwanag kung may pagkakamali sa kanyang SALN at patunayang hindi sinasadya ang pagkakamali. Bigla meron kang 4 o 5 bahay na idideklara o pag-aari, pero noong mga nakaraang taon, isa lang yung dinideklara mo. Ngayon, yung by honest mistake. Does that constitute honest mistake? Mahirap yatang sabihin natin na honest mistake yan. Kanya, dapat yung nagdideklara, yung katotohanan nun, siya lamang ang makakaalam nun.
Mark Salazar, GMA News.